Umabot ka na ba sa buhay mo na parang pagod na pagod ka na? Yung ginawa mo namang lahat pero parang hindi pa rin sapat. Yung kahit anong gawin mo, hindi pa rin kontento kung ano yung naibibigay mo para sa kanila. Alam ko, hindi naman akong perpektong tao, pero tao lang din ako, nahihirapan. Alam ko may pagkakamali ako sa buhay ko, pero pinagsisihan ko na yun. Ito talaga ata ang nakatadhana sa akin para mahirapan, para maging matapang pa kung ano pa ang kaya kong gawin na pagsubok. Siguro nga totoo yung sinasabi nila, pag ikaw ang nasa ibang bansa, sobrang hirap. Wala man lang sa'yo kahit ano, walang nakakaintindi. Sakit mo, gamot mo, iiyak, itatawa. Masaya ka na pag may makausap kang mas matino sa'yo. Masaya ka pag may taong naniniwala sa'yo na kaya mo. Lalo na pag may nagsabi sa'yo, mabuti kang tao, walang mali sa'yo. Sila lang ang hindi nakakaintindi sa'yo. Kaya salamat sa mga taong naniwala sa akin, mga taong binabash ako. Okay lang yan. Alam ko, kaya ko to. Madaming hindi naniniwala sa akin. Pero kakayanin ko. Hindi para sa inyo, kundi para sa mga anak ko. At para sa sarili ko. Mahirap tanggapin ang taong may nakaraan. Laging hinuhusgahan. Kung anong nagawa mo nung nakaraan, ang isip nila ganun din ang gagawin mo sa ngayon. Mahirap patunayan ang sarili sa taong ayaw makinig kung ano ang sinasabi mo. Kasi iniisip nila kung ano yung nakaraan mo, ganun ka din ngayon. Hindi ka na magbabago. May mga taong ida-down ka pa kahit wala ka namang ginawang masama sa kanila. Hindi ka naging masamang tao sa kanila, pero kung ituring ka, kala mo ikaw ang kontrabida sa buhay nila. Hindi masamang maging masaya kung alam mo ang limitasyon mo kung saan ka sumaya. Hindi masamang makisama sa taong alam mong pwede kang hindi ilaglag sa huli. Dito sa abroad, pili lang ang taong pwede mong pagkatiwalaan. Yung hindi ka sisiraan at hindi ka aawayin kahit ano pa man yan. Dahil kahit Pilipino, kaya kang siraan lalo na kung mas nauna sa'yo. Mahirap mamuhay sa bansang hindi mo nakasanayan. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. Wala kang pwedeng lapitan kundi ang sarili mo. Kaya totoo ang sinasabi nila, ang salitang abroad masarap pakinggan pero mahirap gawin. Kaya kung may kapatid, kamag-anak kayo na nasa abroad, asawa o magulang, intindihin nyo sila. Dahil hindi nyo alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Pagod, puyat, gutom, lahat na nandyan. Sasamahan pa ng among mapangmaliit, please lang huwag nyo nang dagdagan kung ano man ang stress na dinadala nila. Dahil hindi madali ang trabaho ng katulad namin. Hindi naging madali na iwan namin ang nakasanayan namin. Kaya sana huwag nyo kami agad-agad huhusgahan. Dahil iba ang oras dito at dyan sa Pilipinas. Hindi madali sa amin na magtrabaho bawat naka-video call sa inyo. Pero kinakaya namin para lang makausap kayo. Kaya sana intindihin nyo rin minsan kung bakit hindi kami nakakatawag. Dahil hindi namin hawak ang oras namin. Lalo na kung ang amo namin laging nasa labas. Hindi kami agad-agad nakakapag-update dahil bigla ang lakad. Kaya sana, kung ano man ang dinaramdam namin, huwag nyo nang dagdagan. Hindi man namin sa inyo sabihin. Sana maintindihan nyo kung bakit kami nandito. Hindi lahat ng nandito nagloloko. Hindi lahat ng nandito matino ang amo. Hindi lahat ng nandito nagsasaya. Minsan sa likod ng ngiti nila, lungkot ang kapalit. Kaya sana intindihin nyo sila. Magreklamo kayo kung may nakikita kayong hindi maganda. Nyo ikakasisira sa pamilya nyo. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang nakikitang kahit anong pangloloko, huwag ka na lang magsalita. Dahil bawat salitang sinasabi mong nakakasakit sa kanya, hindi mo lang alam na dudurog siya. Ang kailangan lang namin, tiwala, suporta. Tiwalang walang halong kahit ano. Suportang hindi pinilit. Kahit yun lang, masaya na kami. Dahil nagtrabaho kami para sa pamilya, hindi para maghanap kung anong meron dito. Buhay ang nakataya sa amin dito, kaya hindi ko sasayangin kung ano man ang trabahong meron ako.
Yun lang. Salamat!